Jose, ikaw ang tunay na huwaran ng pag-ibig, katapatan at kabanalan. O San Jose, sa iyo nananalangin, ang samo namin sa iyo naway dinggin. Magsitayo po ang lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos at ng Espiritu Santo. Amen. Pag-aalay sa umaga. O Jesus, sa pamamagitan ng kalinis-linisang puso ni Maria at ng tapat na puso ni Jose, inaalay ko sa iyo ang aking panalangin, gawain, katuwaan at tiisin sa araw na ito, kaanib ng banal na sakripisyo ng misa sa buong daigdig. Inaalay ko yaong ukol sa lahat ng mga adhikain ng iyong mahal na puso sa kaligtasan ng mga kaluluwa, sa pagbabayad puri sa kasalanan at sa pagsasama-sama ng lahat na Kristiyano. Inaalay ko yaong ukol sa adhikain ng aming mga obispo at pari at tanging-tangi ukol sa adhikain ng Santo Papa sa buwan na ito ng Nobyembre. Para sa Papa, ipanalangin natin ang Santo Papa na sa pagtupad niya sa kanyang misyon, patuloy siyang umagapay sa kawang ipinagkatiwala sa kanya sa tulong ng Espiritu Santo. Amen. Dumudulog kami sa lilim ng iyong pagsasanggalang, o banal na Ina ng Diyos. Huwag mong hindi pansinin ang aming kahilingan sa aming pangangailangan, bagkus ay ilayo kami tuwina sa lahat ng panganib. O maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Panalangin kay San Jose. O kaibig-ibig na San Jose, hinirang ka ng Diyos na maging bahagi ng kaloob na kaligtasan sa tao. Sa iyo inaatang ang pagbibigay ng pangalan sa ipinangakong Mesiyas, si Jesus na isinilang ni Maria. Ikaw na nag-arugang mahusay kay Jesus at kay Maria, sa iyo kami ngayon ay lumalapit at hiling ay kupkupin mo sa pamamagitan ng iyong mga panalangin sa harapan ng iyong sinisintang anak, lalong-lalo na ang kahilingan kong ito. O San Jose, patron ng Santa Iglesia, uliran sa pagtupad sa kalooban ng Diyos, umaasa kami sa iyong magiliw na pagkalinga, katulad ng iyong matatag na pagsasanggalang kay Jesus at Mariang iyong nililiyag. Makatulad nawa kami sa iyong kalinisan ng loob, na maging kaisa ng misyong ginagampanan ni Jesus sa ikatutubos ng tao. Sa wakas ng aming paglalakbay dito sa bayang kahapis-hapis, kami ay iyong salubungin sa kalangitan na aming hantungan at mapalad na makita si Jesus kasama ng Ama at Espiritu Santo, Diyos magpa sa walang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Magsiupo po muna.
Magandang umaga po mga kapatid ko kay Kristo. Ngayon po ay, ang misa po natin ngayon ay para sa karangalan ni San Jose. Ang ating pong punong tagapagdiwang ay si Reverendo Padre Danichiwi. Ito ang lingkod na tapat, maaasahan sa lahat. Ang Diyos sa Kanya ay nag-atas na tumingin at lumingap sa mga giliw niyang anak. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, minarapat mong ipasyang hirangin si San Jose upang maging kaisang dibdib ng banal na ina ng iyong anak. Sa aming pagpaparangal sa kanya bilang tagapagtangkilik sa lupang ibabaw, kami nawa ay maging dapat na idalangin niya sa iyo sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo. Pagbasa mula sa unang aklat ng Makabeo. Noong mga araw na iyon, may sumipot na masamang binhi. Ito ay si Antioco Epiphanes, ang anak ni Haring Antioco. Siya ay isa lamang bihag sa Roma bago nagmana ng kaharian. Nagsimula siyang maghari ng taong 137. Noong kapanahunan ni Antioco Epiphanes, may lumitaw na mga masasamang Hudyo na ayaw sumunod sa mga kautusan. Bagkus ay inaakit pa ang mga mamamayan na makipagkasundo sa mga Hentil sa palibot nila. Makipagkasundo na tayo sa kanila. Wala naman tayong nakikita sa hindi pakikipagkasundo, kundi pawang kamalasan, wika nila. Ang ganitong panukala ay nagustuhan ng marami, at ang ilan sa kanila ay agad nagpunta sa hari upang humingi ng pahintulot na sumunod sa mga tuntuning Hentil. Pumayag naman ang hari. Nagtayo sila ng isang malaking palaruan sa Jerusalem, alinsunod sa kaugalian ng mga Hentil. Gumawa sila ng paraan para mapawi ang bakas ng kanilang pagkatuli, at pati ang banal na tipan ay kanilang kinaligtaan. Ano pat nakiisa na sila sa lahat ng masasamang gawain ng mga Hentil.
Ang hari ay nagpalabas ng isang kautusan para sa buong kaharian. Iniutos niyang maging isa ang tuntunin sa bansa. Kaya't ipinagbawal niya ang dating kautusan at ang relihiyon. Lahat ng hintil ay sumang-ayon at marami ring Israelita ang sumunod. Naghandog din sila sa mga Diyos-Diyosan at nilabag ang araw ng pamamahinga. Noong taong 145, ika-15 ng buwan ng Kislev, si Haring Antioco ay nagpatayo ng kalapastangan ng walang kapantay sa altar na pinagsusunugan ng mga hayin. Nagpatayo rin siya ng mga dambanang pagano sa lahat ng lungsod sa palibot ng Judea. Kahit sa mga harap ng bahay at mga lansangan, pinagsusunog ng kamanyang ang mga tao. Lahat ng makitang mga balunbon ng kautusan ng Diyos ay sinira at sinunog. At ang sinumang mahuling nagtataglay ng balunbon ng tipan o sumusunod sa kautusan ay ipinapatay. Sa kabila ng lahat ng ito, marami pa ring mga Israelita ang nanatiling tapat at hindi kumain ng anumang pagkaing marumi. Matamis pa sa kanila ang mamatay kaysa maging marumi dahil sa pagkain ng mga hindi ipinahihintulot ng kautusan at kaysa sumuway sa banal na tipan. Marami nga ang namatay sa kanila. Katakot-takot na hirap ang dinanas ng buong Israel. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, ako ay lingapin mo, ang utos mo ay susundin ko. Poon ako ay lingapin mo, ang utos mo ay susundin ko. Nag-aapoy ang galit ko sa tuwi kong mamamalas, yaong mga masasamang lumalabag sa iyong batas. Poon ako ay lingapin mo, ang utos mo ay susundin ko. Silang mga masasama, kahit ako ay gapusin, ang bigay mong mga utos ay di ko lilimutin. Poon ako ay lingapin mo, ang utos mo ay susundin ko. Sa sinumang naghahangad na ako ay alipinin, iligtas mo ang lingkod mo at ang utos mo ang susundin. Poon ako ay lingapin mo, ang utos mo ay susundin ko. Palapit na ng palapit ang sa akin ay umuusig, mga taong walang galang sa utos mong isinulit. Poon ako ay lingapin mo, ang utos mo ay susundin ko. Iyang mga masasama ay tiyak na di maliligtas, dahilan sa kautusang hindi nila ginaganap. Poon ako ay lingapin mo, ang utos mo ay susundin ko. Nagdaramdam akong labis kapag aking namamasdan, yaong mga taong taksil na laban sa kautusan. Poon ako ay lingapin mo, ang utos mo ay susundin ko. Magsitayo po ang lahat. Aleluya, aleluya. Sinabi ni Hesukristo, ako ang ilaw ng mundo at buhay ng alagad ko. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Malapit na si Jesus sa Jericho at dooy may isang lalaking bulag na nakaupo sa tabi ng daan at nagpapalimos. Nang marinig nitong nagdaraan ang maraming tao, itinanong niya kung ano ang nangyayari.
Nagdaraan si Jesus na taga Nazaret, sabi nila, at siya'y sumigaw, Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Sinaway siya ng mga nasa unahan. Lalo pa niyang nilaksan ang sigaw, Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Kaya't tumigil si Jesus at iniutos na dalhin sa kanya ang bulag. Inilapit niya ito at tinanong ni Jesus, ano ang ibig mong gawin ko sa iyo? Panginoon, ibig ko po sana'y manumbalik ang aking paningin. Sagot niya. At sinabi ni Jesus, mangyari ang ibig mo. Pinagaling ka dahil sa iyong pananalig. Noon nakakita siya at sumunod kay Jesus at nagpasalamat sa Diyos. Nang makita ito ng mga tao, silang lahat ay nagpuri sa Diyos. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Dalawang magkasalungat na karakter ang ipinapakita sa atin ng ating mga pagbasa sa araw na ito. Magkasalungat na karakter. Simulan natin sa ating unang pagbasa. Si Antioco Epiphanes, ang anak ng Haring Antioco. Ayon sa kwento sa unang pagbasa, minana niya ang kaharian ng kanyang ama. So meaning, hari na rin siya. At noong panahong yon, noong panahon ng kanyang panunungkulan, may lumitaw na mga masasamang Hudyo na ayaw sumunod sa kautusan. Talagang ganyan. Sa isang panunungkulan, merong lilitaw at lilitaw na mga pasaway. Yung mga kontra, kung baga. Kahit saan tayo pumunta, sa kumpanya, merong kontra. Sa isang bansa, merong kontra. Di ba? Laging may ganon. At nung panunungkulan nito ni Antioco Epiphanes, mayroong mga kumontra na Hudyo. Masasamang Hudyo na ayaw sumunod sa kautusan. Ayaw sumunod sa kautusan. At hindi lang yon, nang akit pa sila ng maraming mamamayan na sumuway. Sa halip na sawayin o itama ang ginagawa ng mga Hudyo na pagsuway sa kautusan, pinahintulutan pa ito ni Antioco Epiphanes. Kaya naman, nakiisa ang lahat sa masasamang gawain ng mga hentil. Hinayaan itong mangyari ng hari. Bakit? Dahil sa takot niya na mag-alsa ang mga Hudyo. Tingnan mo yun, no? Hari ka. Di ba dapat ikaw ang pinuno? Ikaw ang mas nakakakita ng lahat. Pero pinahintulutan mo yung mga gawang masama dahil sa takot mo na mag-alsa ang mga tao. Pinahintulutan niya para proteksyonan ang kanyang posisyon at katayuan. Kaya kahit masama, kanya itong pinahintulutan. Kahit masama, kanya itong pinayagan. Dito ipinapakita ang pagbubulag-bulagan ng hari sa kasamaan para sa sariling kapakanan. Did you see that? No? Yan yung unang karakter, ang pagbubulag-bulagan ng hari sa kasamaan para sa sariling kapakanan.
Samantala, sa ating ebanghelyo, isang lalaking bulag naman ang nakaupo sa tabi ng daan at ayon sa kwento, namamalimos. At sa ating ebanghelyo, walang pangalan ng lalaki. Hindi pinangalanan. Sa ebanghelyo ni San Lucas, walang binanggit na pangalan ang lalaki. Pero sa ebanghelyo ni San Marcos, pinangalanan doon. At ang pangalan niya ay si Bartimeo, anak ni Timeo. Oh, you will also encounter that in the Gospel of Mark. At sa ebanghelyo ni San Marcos, siya ay si Bartimeo. Hindi man siya nakakakita, ngunit nang dumaan si Jesus, tinawag niya ito at nagsusumigaw, "Jesus, anak ni David, mahabag kayo sa akin." Kahit na siya ay sinaway, hindi siya nagpaawat, bagkus lalo pa niyang nilaksan ng sigaw at pagtawag kay Jesus. Dito, ipinapakita naman na bagamat bulag si Bartimeo, malinaw sa kanya ang kabutihan at kadakilaan ni Jesus. Alam niya na si Jesus ang tatawagin sa oras na kakailanganin. Look at that, no? Magkasalungat, ito bulag, pero malinaw sa kanya na si Jesus ang dapat tawagin sa oras na kakailanganin. Mga kapatid, sa pamamagitan ng dalawang mga karakter na ito, ipinapakita sa atin ang ugali ng tao kapag nahaharap sa hirap o naiipit at nagigipit. Ang iba, parang yung hari, nagbubulag-bulagan. Kahit masama, pinahihintulutan. Ang tawag natin doon, kapit patalim. Diba? Kapag gipit ka na, yung iba, nagbubulag-bulagan sa kasamaan, hinahayaan kasi kapit sa patalim. Pero meron namang iba, katulad ni Bartimeo, na sa oras ng pangangailangan, sa oras ng kahirapan, si Jesus ang lalapitan. Si Jesus lang ang nilalapitan. Kaya't magandang itanong sa atin, sa oras ng ating pangangailangan, sinong karakter ang ating kinakapitan? Ang hari o si Bartimeo? Tayo ba ay nagbubulag-bulagan sa kasamaan o malinaw sa atin, katulad ni Bartimeo, kung sino ang lalapitan? Amen. Magsitayo po ang lahat. Hilingin natin sa Diyos Ama na buksan ang ating mga mata upang malinaw nating makita ang kanyang daan at sundan siya ng buong puso. Ating sambitin sa bawat panalangin, Panginoon, sinagan mo kami ng iyong liwanag. Panginoon, sinagan mo kami ng iyong liwanag. Ang mga pinuno ng simbahan, sa pamamagitan ng kanilang huwarang pamumuhay, nawa ay maipakita sa atin ang daan patungo sa kaharian ng Diyos Amang nasa langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, sinagan mo kami ng iyong liwanag. Sa pamamagitan ng ating paggawa at kabutihan, nawa ay palagi nating bigyang pansin ang mga hinatulan, tinanggihan, at hindi minamahal sa ating lipunan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, sinagan mo kami ng iyong liwanag. Katulad ng bulag ng Jericho, tayo nawa ay magkaroon ng matatag na pananalig sa nakapagpapagaling na presensya ni Jesus at sundan siya sa daan ng buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, sinagan mo kami ng iyong liwanag. Ang mga may sakit
at mga nagdurusa sa kalabuan ng paningin o pagiging bulag, nawa ay makatagpo ng kagalingan at kasiyahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, sinagan mo kami ng iyong liwanag. Ang mga yumao, nawa ay tumanggap ng walang hanggang kapayapaan at liwanag sa kaluwalhatian ng kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, sinagan mo kami ng iyong liwanag. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, ang mga dumudulog sa Birhen de Guia, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, sinagan mo kami ng iyong liwanag. Ama naming nasa langit, punuin mo kami ng iyong pagmamahal at pawiin mo ang kadiliman sa aming buhay upang mabuhay kami sa liwanag ni Kristo, ang iyong anak na nabubuhay tagahari kasama mo ngayon at magpakailanman. Amen. Magsiupo po ang lahat. Kapuri-puri ka, Diyos amang lumikha sa sanlibutan, sa iyong kagandahang loob naritong aming may alay mula sa lupa at bunga ng aming paggawa, ang tinapay na ito para maging pagkaing nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Kapuri-puri ka, Diyos amang lumikha sa sanlibutan, sa iyong kagandahang loob naritong aming may alay mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawa, ang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng iyong espiritu. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kaming gaganap sa paghahain sa iyong dambana ay nakikiusap na ang gagawin namin ay tuwangan ng pithaya ni San Jose sa anak mo'y siyang nag-aruga dito sa lupa. Ipagkaloob mo ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong si San Jose ay aming pinararangalan. Niloob mong magpakasal kay Mariang Birheng Mahal, si San Joseng maaasahan sa pananagutan upang may amang lumingap sa angkang kinabibilangan ng iyong anak. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, isinilang ni Maria ang anak mong minamahal at para sa kanila si San Jose ay naghanap buhay. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santo ang Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniyabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagmunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami ay natubos mong tunay. Poong Isus naming mahal, iligtas mo kaming tanan, ngayon at kailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya
at wag ang aming pagkakasala. Pagkaluban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod pa. Ito ang kordero ng Diyos. Itong nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Lingkod na maaasahan, mapagkatiwalaan, gantimpalay iyong kamtan, saluhan sa kagalakan ang poong pinag. Dalangin tayo.
Ama naming mapagmahal, kami nagsitanggap ng banal na pakikinabang ay makapamuhay nawang lagi sa iyong kalooban at kabanalan, pakundangan sa pagkauliran at pagdalangin ni San Jose na naglingkod ng may pagkamasunurin at katapatan upang maganap ang ginawang pagliligtas ng anak mong mahal, na siyang namamagitan kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin sa pag-alaala sa mga yumao para sa buwan ng Nobyembre. Mapalad ang nagsipanaw sa ating poong may kapal. Lagi silang matiwasay sa gantimpalang kakamtan sa ginawang kabutihan. Aking tagapagsanggalang ay alam kong nabubuhay. Pagsapit ng huling araw, buhay ako sa harapan ng poon nating may kapal. Ang pag-ibig sa sanlibutan ng Diyos ay gayon na lamang kanyang anak ibinigay upang mabuhay kailanman ang nananalig na tunay. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong walang maliw na kagandahang loob ay ipagkaloob mo sa mga yumaong lingkod upang kailanman ito ay magdulot ng kanilang inaasam at sinasampalatayanan sa iyong pagkupkop sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Kapahingahan ang igawad ng may kapal sa mga yumao nating mahal. Sila nawa ay silayan ng ilaw na walang hanggan. Mamahinga sa paghimlay, kaluluwa ng pumanaw, kapiling ng nagsilisan, upang kamtin ng lubusan, patawad, kapayapaan. Amen. Ang mga kaluluwa nawa nila at ng lahat ng mga yumao sa awa ng Diyos ay mapanatag sa kapayapaan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humaiking taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat.